Ang daming naghahanap sa inyo eh. Dahil gustong alamin ang inyong anong masasabi ninyo dito sa biglang isinulong na impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kung kayo ba'y nagulat na biglang may ganito? Ito ba ang pag-uusapan natin? Nagmamadali pa naman ako. Pagkatapos ito lang palang pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito. It's a storm in a teacup. Iba-iba yung pagkakagamit ng metaphor na yun. Metaphor ang tawag doon. Yes, opo. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. Opo. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, ay isang walang kabagay-bagay na biglang pinalalaki. Yes. Binibigyan ng di kawasang atensyon na para pag-usapan, samantalang yung significance niya, yung halaga niya, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman makapagbibigay ng kahit anong kabutihan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Yes, opo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ang isa sa katanungan ko, 7 articles of impeachment ang isinampa eh. Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, hindi ba? May hinintay silang pang-4, mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong Kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po eh. Nakalagay. O di bahala sila. Patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nandun naman ako sa, alam mo na. Kaya di, titingnan natin, pagtatatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun eh. Para sa kapakanan. Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun eh. Parang nagbanta ka pa lang. O, di ba sabi niya, pagka ako'y napatay. So wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan pumapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Di naman akong gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo? Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako napatay, ipapapatay ko rin kayo. So para wala pa. Diba? Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat eh. Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking. Bahala sila. Meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya vice president eh. Pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging vice president, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukuy naman ang saligang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. 3 yon eh. Civil Service, COMELEC,
COA, ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Eh, kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba, yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan eh. Yung mayor pa siya eh. Yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. So, huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa Walang akong- kakwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito eh. O, ikaw lang, natatawa ka na eh. Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high of crimes of sedition and insurrection such as, eto na, yung such as na nakakatawa eh, to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay. Tama. Kasi ang Vice President is a president in waiting, hindi ba? Yun lang naman yung... Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Papalit. Line of succession. wala nga meron succession. Parte yun ng ating estabilidad, di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Kaya bakit hindi maintindihan? Kaya nga natawa ko rito. Ang taas pa, high crime Talagang din designated, so basahin mo yung saligang batas. Oh. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan, Apo. o kaya nag-resign, Tapos may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated survivor. Oo, kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood ko yun eh. Pagkat doon, talagang inusig naman ng Pangulo. Talaga may pagtatangka. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. So kung ito, ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin eh. Yung number 1, ay wala. Talaga bang ito yung pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm in Atika po ang topic natin. Number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong eh. Pati Teka muna, yung ibang number, halos ganun din ang description. Yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero... Na destabilization. Yung parang may ano to eh, yung ihuhuli ko, yung parang ito parang ito lang ang pwedeng may basihan. Ha? Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Totality of the Vice President's conduct. Profanity? Totality. Kabuuan. Profanity. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and corruption. So, ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust? Siguro, ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot halimbawa. Ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi eh. Pwede bang gano'n? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, hindi ba? Pag nandun na ako, senator judge ako, hindi ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon eh, di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya ngayon. Kinakailangan hindi makalusot. Bantayan niyo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Di ba? Yes. Dinescribe ba kung paano yung assassination plot? Sinabi ba? Yun lang eh. Yung sinabi lang na as publicly admitted by her in a live broadcast. Oo nga, sinabi niya lang, pag ako'y napatay, Yun lang. meron na po akong kausap para patayin po kayo. Kayo po, kayo, tsaka kayo. Di ba? Yes. Pero
Nandun ba, nakadescribe ba yung pamamaraan, Wala yung eh. plano? Wala po. Kung paano niya isa sa katuparan yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Ha? Nakalagay ba? Banta lang po eh. Ay, palagay ko, sa akin, grave threat lang yun. Grave Sinasabi threat ko sa iyo. Mhm. Hindi ko sinasabing hindi krimen sapagkat meron tayong parusa sa grave threat. Ano? Pero yung high crimes, Pero hindi yung siya pasok siya doon. Yung, High crimes. yung grave threat kasi, kung minsan patatawarin ka ng piskal. Di ba? Sa bagay, oh. Oo. Ang natitira na lang kung na hindi natin na-discuss, yung iniligay nilang 2 and 3, Ano? number 2 ay yung misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Yan ang pinakawalang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa'yo, sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Aha. Nung itanong ko sa kanila, audit observation memo pa lang po yan eh. Dyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit, initial findings lang po yan eh. Aha. Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, Opo. yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Ayun. Hindi pa rin final yun. Oh. Sapagkat assailable pa rin yun. Aha. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds ang pinag-uusapan, pwede kang dumiretso sa commission proper Opo. ng COA. COA. Aha. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, hindi, talagang notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aha. Aakyat pa siya sa Korte Sa Suprema. Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang Estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. May conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit eh. Ano sabihin ko sa kanila? Ba't tayo nag-audit? Saan ka akong provision na saligang batas na sinasabi ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit. Nasaan po? Wala. Sabi niya, tayo naman po in aid of legislation. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo dahil po yung mga papeles na ginagamit ng COA, pinilit po natin kunin eh. O, tinanong ko yun, di ba binigay nyo? Opo. O, ba't nyo binigay? Sinabpi na po kami. O nga, sinabpi na. Ba't hindi kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Kasi po, unang-una po, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. Kaya nakikita nyo, ala pong public hearing kami. O ganun pala ako eh. Alam nyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsusuri, pagsisiyasat. Bakit ninyo binigay yung Hindi nyo ba alam dito sa Congress, public? Lilitaw ngayon. O kayo ngayon ang nagbuyang-yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? O ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun ako sa Senado, di ba? Halimbawa, Ayan na. Di sino yung nagpipresent? Ito po, betrayal of public trust, misuse and malversation of confidential funds sa OBP at DepEd. Napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Natapos ba ng COA? Sasagot, hindi po. Ino-audit pa po eh. Kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. Paano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba to? Misuse. Malversation. Nasaan ka ako halimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung COA. Yung chairman ng COA. Mr. Chairman, siyempre, haharap siya doon, di ba? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para
ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government. Good government. Good government daw. government, Good government. Ha? Anong pangalan? Committee On good government. Good Government. Good government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na po? Committee on Bad Government. Ayan. Yun ang katapat nila eh. Oh. Audit ng COA. Kaya nga, So, wala pa. hindi yung papel. Ikaw, hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabi na ang Commission on Audit, ikaw ang nagbigay ng approval. Opo. Kunyari, ikaw ang pangalan ng COA chairman, Si COA. Gamaliel Cordoba. Aba, nag-aral si Gamaliel. Chairman, kako sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... Mali ka. Sapagkat hindi mo ba alam na ang Commission on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po, alam ko. Alam mo pala. Bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? Dito pa lang, halimbawa, pagtatatanungin mo yung mga yun. Ano? Attorney. Baka mamaya, kamukha nung attorney nung yung vlogger, yung bata mo. Yung bata mong vlogger. Nako. Ayan, kung dun sa na-discuss na natin, yung sa 7 articles of impeachment, isa na lang ang iniwan ko. So, yan ang pinakamabigat. ito siguro yung pinakamabigat. Kasi inisa-isa na natin eh. Mula dun sa pinakamababaw, Bigatan mo, ha? mukhang mapakabigat nito, Kong, ha? Number 3, betrayed public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption, including distributing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. Napatunayan nila yung bribery. Kasi alam mo, Nelson, pagka bribery, kaya ka nagbigay ng pera sa isang tao, lalong-lalo na meron siyang posisyon. Meron kang gustong ipagawa sa kanya. Yes, opo. Di ba? So, malinaw ba na nung sinasabi nilang nagbigay ang Vice President, aligasyon lang naman eh. So, granting halimbawa, kunyari may nagbigay talaga. Halimbawa, Specific ba na yung pera na yun ay para may gawin yung binigyan? Kasi dapat ganun eh. Kasi kung halimbawa nagbigay ka lang dahil sa gusto mong magbigay, wala ka naman pinagagawa sa kanila. na Hindi bribery yun. Ganun ba yun? Binigyan kita ng pera. Palagi naman kitang binibigyan eh, di ba? Nung makakakaraan, hindi na ako. Pero meron akong gustong pagawa mo na labag sa batas. Bribery yun. Pero kung halimbawa natuwa ka lang. Nakatuwa sapagkat May bonus, gano'n. Hindi bribery yun. Di ba? Meron ba silang napatunayan na kung sakaling nang binagbibigyan? Baka naman meron silang karagdagang pondo na sobra na pinamahagi niya sa kanyang sapagkat nakitaan sila ng kasipagan ng maayos na pagtupad ng kanilang mga gawain. O pinagbibigyan sila. Wala akong makita ron. Pero ito daw, officials na ito ay ang posisyon sa procurement. Oo nga, kaya nga sinasabi ko, kaya mo binigay sa kanya sapagkat baka May paboran. meron kang gustong ipasok na supplier. Ayun. Na meron kang kalakip na mandato sa kanila. Pakibigyan mo ng kasi pagka sa post-qual ka niya, wag mo nang hanapan ng yung mga requirements. baka ma-disqualify. Kasi may post-qual di ba? Opo. Pangkaraniwan, higpitan sa post-qual para sa ito ituloy-tuloy mo na. Yan ang bribery. Kung wala naman, paano? Napakahirap patunayan nun eh. O halimbawa, nandun na naman ako sa Senado. Ibig mo ba sabihin na migay lang na wala namang kaukulang gagawin yung pinagbigyan para palitawin na merong dapat na kilingin o kaya dapat na magkaroon ng advantage sa supply at kahit na baluktutin ang ibang mga proseso ay gagawin nila sapagkat nagbigay ka. Mapapalitaw nyo ba yan? Ano ang napalitaw ninyo? Wala po kanya. Magsiwi na kayo lahat ka. Di ba? So establish mo na yun. Itigil na natin ito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong, di ba?
It's a storm in a teacup. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Nagpakadalubhasa kayo dyan. Oh, pagkatapos wala naman pala kayong mapapatunayan.